bagay lang, no? Una sa lahat, yung experience ko sa drivers. Magmula nung nagsimula ako sa pag-handle ng mga drivers, nakita ko yung buhay nila yung totoong buhay ng isang nagmamaneho para kumita ng pera. So, magmula ron, naisip ko na kinakailangan talaga nila na mabigyan ng atensyon at matulungan. So, yun yung una kong naisip. Magbigay ng magandang livelihood para sa kanila. Hindi lang sa kanila, pati sa mga pamilya nila, sa mga anak nila, magkaroon ng magandang kinabukasan. At naniniwala ako na yung mga platform, just like any other TNC, ay makakatulong talaga sa kanila sa paghahanap buhay. Ngayon, pangalawa, naranasan ko na rin mag-commute nung nag-aaral ako hanggang sa nagsisimula ako magtrabaho. At sabihin ko na sa'yo, hindi siya masayang gawin. Lalo-lalo na pag rush hour, kung saan minsan hindi ka na makasakay, kinakailangan pa sumabit sa jeep. Yung ginagawa namin ngayon, nagbibigay kami ng kasiguraduhan na pag umalis ako ng bahay, alam ko makakarating ako ng ligtas sa trabaho o sa eskwelahan. Yung road rage, likas sa tao di ba? Yung pagiging mainitin ng ulo, lalong-lalo na sa Pilipinas, ang init ang panahon dito. Sa akin kasi, mindset bago ka lumabas ng kalye, alam mo magmamaneho ka, isipin mo na agad na kinakailangan maging mabuti kung tao ngayong araw na to. Kasi pag hindi mo inisip yan, ang inisip mo, yung inaway ka ng asawa mo, ng jowa mo, bad trip ka na So, may maliit na infraction lang na mangyari sa daan, mabilis uminit ang ulo mo. Pag nasa daan ka, iba yung responsibilidad mo sa daan, di ba? Kinakailangan, huwag ka masyadong makasarili. Matuto ka magbigay, matuto ka umintindi. At kung meron hindi pagkakaunawaan, hindi naman kabawasan sa pagkatao mo, hindi naman kabawasan sa pagkalalaki mo, lalo-lalo na, mag-sorry ka na lang. Kasi pag inuna mo yung init ng ulo, segundo lang hindi mo na alam kung ano yung susunod na mangyayari. Hindi ka tulad pag naging pasensyoso ka, alam mo makakauwi ka ng ligtas sa pamilya mo o hindi ka makukulong. Unang-una, alam natin napakahirap maghanap ng trabaho. Ito yung binibigay ni Move It, yung oportunidad para unang-una magkaroon ka ng trabaho at the same time magkaroon ka ng oras sa pamilya mo. Pero hindi tulad ng karaniwang trabaho na pag pumasok ka, mayroon ka ng mga government-mandated benefits. Sa Move It, it's still gig economy. So, yung buhay ng rider namin, alam namin na yung kita andyan Pero paano na kami? Paano na sila? Pagka hindi na kinayang magtrabaho. Kaya naman may mga social programs din kami, tulad ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Nagbigay kami ng access sa kanila. Para kahit sabihin natin, gig economy, meron pa ring access. Pero bukod sa kinatutuwa ko sa lahat, yung makapagbigay kami ng life insurance sa mga riders namin. Sa totoo lang, without sounding like I'm running for office. No. For me, it's about helping those who are in need. Ang sarap maging blessing sa iba, lalo-lalo na yung may pangangailangan. Ang sarap ng pakiramdam na meron kang taong natulungan at hindi natin alam, baka nabago natin yung pananaw niya sa buhay, nabago natin yung buhay niya at natulungan natin siya. And one day, sana lang, lahat tayo matutong tumulong sa iba. Imbis na mag-road rage ka, magalit ka, itulong mo na lang. Pareho lang yung energy na i-expect mo. So, yun yung pinaka-importante sa isang way na simple.